Ante Claire, are you there? Diyos ko. Oo. Ito, di ba, ano, Tigre ng Norte, tapos ano, yung si Sara, ano, Agila ng ano, Davao, something, something. Hindi na siya Agila, isa na siyang buitre. Vulture sa English. Vulture. ito sabi. Oo. Ito yung ano, ito yung video. Panoorin natin. Well, hindi ko kinuha yung ano, yung actual na ano. Pero pwede kong silipin. Pero ito yung balita. Ito yung balita kanina, guys. Oo. Ito. Panoorin natin. Tsadahan ni na Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Sabi kahapon ng bise, nagdadala ng kahihiyan sa bansa si Castro. Pero buwelta naman ng Undersecretary, mas nakakahiya yung nanuntok ng sheriff. Alias sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Vice President Sara Duterte versus Palace Undersecretary Claire Castro. Si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Sabi po niya ay nakakahiya tayo sa internationally, ay mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandiyan pa po pinakita dito. Isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Pinakita ko to kagabi not exactly this one. Hindi yung sa death threat. Pero yung pinakita ko kahapon, eto. Philippine Vice President impeached over Marcos assassination remark and other allegations. Pero NBC News din yung kinuha ko. Ayan. Kahapon. Ginawa natin ito kahapon, guys. Oo. Sabi, the printout is huge. Kailangan talaga malaki kasi ano, A3 yata to eh. Kailangan talaga malaki kasi syempre pipicturean niya ng ano eh, ng press club. Press corps pala. Malacanang press corps. Oo. 'Di ba? Ang lala. Ang lala talaga na topak ni Sara Duterte. Mas nakakaya yung meron kang vice presidente na baliw, no? Oh, alam niyo kung meron, actually hindi lang ito, 'di ba? Kahapon na pinakita ko pa sa inyo. Hindi lang ito. Yung balita na international news tungkol diyan sa sa attempt niya na ipapatay ang presidente. Ayan, meron pa niyan. Ayan, VOA yan, Voice of America. Ito matindi. CNN World. Duterte impeached over alleged Marcos assassination plot. Diba? Hindi na nag-iisa yan. Yan yung kahiya-hiya talaga, mga babayan. Na meron ang Pilipinas, the only country in the world to have an insane vice president. To have a psychotic vice president, mga babayan. The only country in the world to have a vice president who has multiple mental breakdowns. Ito na. Meron na naman, guys. Wait lang. Wait. Sagutin ko ba to? Wait. Seryoso ba to? Sasagutin ko talaga to. Wait. Wait lang guys ha. Seryoso ba? Sasagutin ko. Ang tagal kasi ng miss call. Sasagutin. Ay. Wait. Nanonood. Shout out. Tawa naman ako dito. Nanonood daw. Sagutin ko na. Nanonood daw si Yusek, guys. Oo. Si Ante Claire. Ante Claire, sagutin ko ba? Nanonood daw si Ante Claire. Wait no. Nanonood daw si Ante Claire, guys. Shoutout po kay Yusek Claire Castro. Oo. Ante Claire, pasok daw, sabi. Hinahanap ka ng mga fans mo, Ante Claire. Ay, nako. Tanong ko. Baka kasi baka gabi na rin kasi, maliban natin kung di ba? Paano kaya gagawin to? Kasi hindi ako naka-StreamYard. Hindi ako naka-StreamYard, paano ko gagawin to? Tinanong ko siya, ma'am, pasok ka kahit audio? Oo. Tingnan natin kung paano mangyayari. Paano natin gagawin. Pero tuloy mo natin yung kwentuhan habang naghihintay reply. Ayan, Yusek, ang dami mong supporters, Ang dami mong supporters. Wait lang.
Wag na daw. Oo. Hindi, pagpahingin natin si Yusek. Oo. Pagpahingin natin si... maghapon ng ini-interview si Yusek, pagpahinga naman natin si Yusek, di ba? Love ka namin, Yusek. Pahinga ka muna, ha? Oo. Pahinga, huwag ka mag-alala. Enjoy mo muna itong live stream ko. Pagtitripan natin si Sarah. Oh, let's give magpahinga naman si Yusek. Oh, pagod yan, pagod. Maraming trabaho, guys. Maraming trabaho. Hindi lang pang sagot kay Sarah ang trabaho ni Yusek. Oo. Pero shoutout kay Yusek, ha? Salamat sa panonood. Okay, tuloy natin to. Maraming mga ganda sinabi si Yusek, eh. Oh, game. Tuloy natin. Mas nakakahiya po ito. Ito naman. Papalitan na naman ng patutsada ang dalawa. Nag-ugat yan ang sabihin noon ni VP Sara na ginigipit umano ng Administrasyong Marcos ang mga kaalyadong senador ng bise. Okay. Sinungalingan niya ng palasyo. At ngayon nga ay pareho silang nahihiya para sa inaasal ng isa't isa. Giit ni Castro. Ikaw, Bril Montalvo, ha? Nakakalata na ako sa'yo. Hindi nakakahiyang magsabi ng totoo. Oh, tama naman. Ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. Alam niyo mga kababayan, nagtataka nga ako hanggang ngayon ba't hindi pa nadidisbarya si Sara. Totoo lang, I mean real talk, totoo lang. Nagtataka ako bakit hanggang ngayon hindi pa rin nadidisbarya si Sara Duterte talaga. Oo. Ang lala nung ginawa niya, officer of the court yun, guys. Oo, pag sumaway ka sa court order, lalo na pag ini-implement ng sheriff, parang mo na rin binastos yung korte. Direct contempt na yun, eh. Kaya kung tataka, mga lawyers, officers of the court din yan. Ba't mo susuntukin yung sheriff? Ito pa pala mga kababayan, ha. Hanggang ngayon nagtataka ako, dalawa yung nakapending na disbarment complaint sa Supreme Court laban kay Sara Duterte. Hanggang ngayon wala akong balita kung ano nangyayari dyan. Di ba Magnus? Si Gadon nagmura, disbar. Si Sara pupugot ng ulo sa... si daw tulog. Oo. Di ba? I mean, di ba? Mga kababayan, wag naman tayong ganun. Wag naman tayong ganun. Parang di yata fair yung ganun. Nakakaya yun, abogada ka, tapos manununto ka ng sheriff, ng korte. Goodness. Sana action na ng Supreme Court yung nangyari na yun. Tagal na nun, kailan ba yun? 2014? 2014 ba yun? Parang 2014 nga yata yun. Parang 2014. Panahon panidig ni ni pangalan na ito, ni Pinoy. 2014 or 2015, either of the two. Oh. So dapat tama, Pinoy pa rin 2010. So dapat Diyos ko naman. At madisbar na. Oo. Kasi ang lala nun eh. Pero alam niyo mga kababayan, meron din kasing balita na nagkaayos daw or something but whatever. Pero kahit na, dapat lalo ngayon na merong ganitong inaasal si Sara Duterte, dapat motu proprio yung kay Attorney Larry Gadon, pinagmumura sino ba to? What's her name? Yung babaeng whatever. Yung babaeng kakamping. Disbarred agad. Etong si Sara Duterte, lantaran, pinagmumura dun sa mental breakdown niya. Pinagmumura yung presidente, nagbanta pa, napapatay ng presidente. Walang nangyayari. Hanggang ngayon, si Raisa Robles, si Raisa Robles. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Diyos ko. Kahit motu proprio, wala. Tapos impeachment, Diyos ko. Tuloy natin. Order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. Bukod dyan, hindi rin pinalampas ng palasyo ang eksklusibong pahayag na ito ni VP Sara sa News 5. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha. Yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo. Wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Makapagsalita ito si Sara Duterte na wala ng Pilipinas. Kala mo may nagawa. Kala mo may nagawa eh. Kala mo may kontribusyon. Alam niyo mga kababayan, si Sara Duterte, para siyang kasama mo sa thesis. Di ba sa mga nagkolehiyo na naka-experience ng thesis. Sa lahat ng grupo yan, sa lahat ng grupo na nagtitesis,
merong isa or dalawang kasama sa thesis na walang contribution maliban sa magluto ng Lucky Me. Minsan nga, magluluto na lang ng Lucky Me, hindi pa inaayos. Nakatipaklong talaga. Si Sara Duterte, hindi na nga siya nagluluto ng Lucky Me. Pag nandoon pa sa pagsusulat ng thesis, natutulog. Tapos pare-pareho kayo ng grade, ganon. Hindi pwedeng ganon. Alam niyo, nakakabwisit doon. Wala na nga siyang kinontribute. Mas mataas pa ang grade niya sa'yo. Yun, nakakabwisit doon. Diyos ko. Oo. Di ba ang taas sa survey ni Sara Duterte plus 28 daw sa survey? Alam niyo mga kababayan? Sige, papakita ko sa inyo ano. Sinabi rin niya kanina ni Yusek eh. Oo, sinabi rin niya ni Yusek kanina. Oo, panoorin natin to. Sa isang survey kung saan malaki ang agwat ng net satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pinakahuling survey ng social weather stations, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng plus 28 net satisfaction rating. Wait. Sa mga opisyal ng gobyerno, Sorry. Yusek, sasagutin ko ba? Sagutin ko ba to? Yusek, seryousong call ba to? Sagutin ko Okay, game. Aha. Pero nag-message sa akin si Yusek. Wait. Ba't tayo pumasok? Ay, pumasok. Wala yata akong internet. Lang yung internet to. Hindi. Sige, wait. Sabi niya, ang panoorin ko rin sa press briefing, mas maahang daw. Sige. Punta natin yung press briefing. Wait lang. Punta natin yung press briefing. Ganito ang live stream, guys. Interactive. Wait. Saan na yun? RTVM. Saan ba? Oo. Saan na yun? Eto. PCO press briefing. Ayan. Wait. Punta natin ito kay Brill. Kay Brill Montalvo. Tanggalin natin kay Brill. Game. Saan na ba? Siyempre, bandang nasa Q&A yun. Q&A yun malamang. Wait lang. Basta po, Exciting yung mas maanghang eh. gusto niya po ang accountability at transparency. Gusto yung maanghang. Palap ko sa malaki chona you. Ito. Ayan. Healthy talaga. Good afternoon, Yusek. Same po galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently expressed concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yun because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Ayan! Ouch! Isang buitre. Grabe, no? Concern? Grabe ka, Yusek. Ang sakit! In fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Di totoo yun. Buitre talaga si Sara. As in, alam niyo yung characteristics, primary characteristic ng buitre? Kumakain ng patayan. Kumakain ng patayan. As in, kumakain ng carrion. Oo, yung mga nabubulok na hayop. Ganyan, dyan nabubuhay ang mga buitre.